Bahagyang paghina ng amihan dulot lamang ng pagbaba ng high pressure area ng bahagya sa hilagang bahagi ng bansa. At asahan pang maulan sa may bandang silangan ng bansa kabilang ng Eastern Visayas at Mindanao, bunsod ng umiiral na naman na Sepestra. Kasabay ng pagbaba ng shear line halos sa silangan ng Visayas. Isang malakas na magnitude 6.6 na itala sa Taiwan. At kasunod naman ng isang magnitude 4.6 sa Zambales. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling linggo na ng taong 2025, December 28, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike Mimaga ay alas 10:55 na ng umaga. Well, nabanggit na natin huling linggo na po ito ng year 2025 dahil sa darating na December 31 ay yan na po ang huling magiging Miyerkules natin for the year 2025 dahil halos 4 na araw na lamang ay bagong taon na po at year 2026 na. So habang 4 na lamang ang araw bago magtapos ang taong 2025 ay magpapahabol pa rin tayo ng mga ilang ulat ng ating lagay na panahon. Although iisa pa rin ang pattern kagaya ng isang araw, kaya kahit kahapon o yung minsan nung isang araw din ay hindi tayo nakakapag-report dahil medyo busy rin tayo at kahapon medyo busy rin ang inyong lingkod. Although pare-pareho pa rin ang ating lagay ng panahon, bahagya lamang humina ang ating habagat o yung high pressure area kasi sa may bandang hilagang bahagi ng Taiwan, bahagya itong humina. So nagkaroon ng pagbaba ng high pressure area. So medyo bahagyang tumaas ang ating temperatura sa may bandang Metro Manila. Although yung cold front o yung frontal system halos bumaba ito dito sa may bandang southeastern Luzon. So nag-expand ito kaya nakakaranas ng mga malawakang pag-ulan ang silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao ngayong araw. Kaya ingat po sa mga posibleng mga pagbabaha mga folks. So sa ating lagay ng panahon, makikita natin ang ilang mga pagkulog at pagkidlat na nadedetect ng ating lightning detection system. May mga 2 lightning strikes dito sa dashboard. Pero sa real time ay at least nasa 25 lightning strikes po ito. Antayin natin ma-load yung more than 100 minutes. Pero mapapansin natin halos katimugan ng bansa ang mas accumulated ngayon ng mga lightning strike latest within 20 minutes. So kasamang 100 minutes ay nasa total of 259 lightning strikes tayo, inner of 257. So within 2 hours, umabot tayo sa mahigit 250 ang lightning strikes. Pero yung mga kasalukuyang may mga aktibong lightning strikes dito sa may malapit sa Palawan or pagitan po ng bandang dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. So mas mapapansin natin bandang katimugan ng bansa ngayon ang mas nagkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. At kung mapapansin natin sa NOAA ABN satellite imagery, i-activate natin yung boundary ng cold front ay masyado itong bumaba. Ayan. Ito ngayon yung pinaka frontal system. Diyan ngayon namumuo yung shear line sa ibaba. So bandang southeastern Luzon ngayon ang may malawak na accumulated na pag-ulan dahil mababa ngayon ang shear line dito. Yan, yung shear line na nasa halos bandang Eastern Visayas, yung boundary. And then medyo bumaba ng konting high pressure area dito sa may bandang Taiwan. So ang galaw tuloy ng frontal system halos lumawak ito, umabot dito sa may bandang bandang Guam, ayan yung boundary. So, yung high pressure area dito sa may bandang southeast ng Japan na mas malakas ang high pressure area. So, yung ridge ay lumawak at mapapansin nyo po yung pattern ng kaulapan o yung shear line, tuluyan itong mas bumaba. Well, normal naman yan kapag ganitong mga araw na po yan at ibig sabihin na po, very highest peak na po kasi talaga tayo na amihan at unti-unting nagde-descend na po. At sinasagad lamang yung daloy ng ating northeast monsoon flow. Kaya yung may mga portions dito na medyo bumaba yung high pressure area. Pero tuloy-tuloy pa rin na magiging malamig ang ating temperatura ha. At kitang-kita dito ang malawakang pag-ulan sa may bandang silangan bahagi ng bansa natin sa katimugan
ingat po sa mga pagbabaha. So, yun po at patuloy ang mga lightning strikes at pinakamalapit sa amin sa Caloocan at least 45 km. So, medyo malapit yan sa Metro Manila. Typically, bandang dito sa may bandang Pasay or dito sa may bandang Hilaga naman sa bandang Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan. Malamang yan ang mga pinakamalapit lang na-detect ng aking lightning detection system within 2-hour period. So, yan lamang po at diretso agad tayo sa ating thunderstorm advisory mula sa Data Feed Pag-asa nakataas sa Visayas area. Well, very obvious lalo na sa silangang bahagi ha. Siyempre kasama ang Aklan, Capiz sa may Negros region at Iloilo. Yan, Negros Occidental at Oriental. At silang bahagi ng Capiz ay nakataas ang thunderstorm advisory. Ayun yan sa Data Feed Pag-asa. So, ingat na lamang sa mga aasahang mga pag-ulan po. Pero siyempre ang Eastern Samar region nga po ay nakakaranas sila ng mas malawak ang ulan ngayon dyan dito sa may bandang parte. Kabilang na ilang bahagi ng Southeast Luzon sa may bandang Bicol region, ingat na lamang po sa posibleng mga flash floods. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy haze at few clouds, so almost stationary pa rin dito sa atin sa Metro Manila. Although medyo umaaraw-araw sa amin ngayon dito sa amin sa Caloocan na yan, medyo umaaraw, pero gloomy naman ang paligid dahil pa rin sa presensya pa rin na ating amihan just in case. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 6:19 AM, pinakamababa na ang 24.4 degrees Celsius, almost stationary na hanggang 24 degrees Celsius ang pinakabababa na naitala sa amin sa Caloocan since kaninang umaga. Kahapon ay medyo mataas ng bahagyang aming temperatura, bumalo sa 31.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:53 PM ang highest air temperature sa amin. So, bahagyan tumaas din ang aming heat index, although nasa 40.3 degrees Celsius po ito. Hindi naman masyado ganun pa kataas o medyo manageable pa ng katawan natin yan. So, diretso agad tayo sa ating peak 16 past 24 hours. Nangunguna naman ang pinakamataas na air temperature ang General Santos City na may 34 degrees Celsius flat. At sa Baguio ay grabe ang naitala sa kanilang pinakamalamig na temperatura, bumaba sa 14.8 degrees Celsius na pinakamaginaw na po yung naitala ngayong buwan sa Baguio City. 14.8 degrees Celsius lowest. So, malamang sa Atok Benguet, mga nasa around 12.5 degrees Celsius siguro yan o 12 degrees Celsius. Napakalamig na po talaga yan. So, siguradong very zero visibility ngayon sa matataas na lugar ngayon dyan sa may bandang Cannon Road o Marcos Highway pataas. Ingat at dahan-dahan na lamang po just in case pag mga dumadayo po sa Baguio. Yan, napakababa ng temperatura nila at napakalamig niyan. Sa Inulan naman, ang Borongan Eastern Samar, nakaranas sila ng 43 mm na total rainfall. Wala naman kaming naging pag-ulan sa Caloocan since within 5 days ago. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 79%, medyo concentrated. Bumaba ito no 2% since last hour. High pressure area sa Metro Manila, mataas at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So, mayroon tayong presensya na mataas na high pressure area dito sa Metro Manila. Kasi medyo lumawak po yung ating cold front. Nandito na yun sa member ng Southeastern Luzon, yung boundary ng cold front. Sa atin naman high tide at low tide status na natin low tide po tayo. So, wala namang problema at mukhang makaramihan naman po na nasa bakasyon na. Ingat na lamang po sa mga kasalukuyang bumibiyahe pa rin po mga folks o yung may mga pasok po rin bago mag-disperas ng bagong taon. Sa atin namang air quality so far good tayo. Malakas na ngayon ang sinag ng araw sa amin, UV8. Yan, naging 561. So, index 4 ang solar radiation. So, matirik ang aming araw ngayon. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at lulubog naman ito mamayang 5:35 PM. At ang ating moonrise and moonset, kagabi ba, nakunan nyo ba ang conjunction ng Jupiter at Moon? Well, hopefully po dahil nangyari po yan kagabi. At first quarter po tayo at 54% illuminated na po. Yan, makikita natin ay hindi pa po ito nagmo-moonrise. Ibig sabihin, magmo-moonrise pa po ito ngayong hapon pa lang, ngayong tanghali, 12:01 ng tanghali. At lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw, 12:40 naman ng madaling araw. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, huling linggo at huling Lunes ng taong 2025, magiging maulap ang ating maghapon pa rin. Very obvious pa rin at chance na pag-ulan mababa daw sa amin sa Caloocan na 10%. It doesn't mean hindi uulanin na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, gaya na lamang
dyan sa may bandang silangan parte ng Quezon City. Asahan pa rin ang isolated rain showers, mataas po ang forecast sa inyo. At sa bukas naman ng Lunes ay partly cloudy at mababa rin ang chance na pagulan at 7 to 10%. Dito sa amin sa Caloocan, so okay yan. Pero patuloy na magiging maulap at gloomy ang paligid natin. Highest sa lowest temperature expected, maglalaro pa rin 30 to 31 degrees Celsius at lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So sa ating short-term weather forecast po hanggang sa unang darating na Huwebes, so unang Biyernes po ng taong 2026 ay magiging maulap pa rin ang ating panahon at may 40% na chance daw ng pag-ulan. Yan. Unang Thursday yan ng year 2026. Yan po yung January 1, 2026 Thursday. So mukhang magiging gloomy pa rin tayo at mukhang maulan ang una o dalawang araw ng bagong taon natin. Sa iba't ibang bahagi naman so be prepared na lamang just in case mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite energy. Mapapansin natin na gloomy lamang ang bahagi ng Northern Luzon. So generally halos stationary lamang yung mga nakalaang nating report na magiging maulap pa rin ang hilagang silangan ng Northern Luzon. Sa silangan, sa kanluran naman ay makapapansin natin at least medyo maaraw sa inyo dyan, fairly at katamtaman ng panahon. So medyo mas maginaw ngayon ang bahagi na ito sa matataas na lugar sa bahagi ng Ilocos Sur, Benguet, yan. Pababa na yan nandito sa may ng Pangasinan at Zambales hanggang Central Luzon. Medyo moderate at magiging fairly weather tayo dyan. Asahan pa rin ang mga afternoon rain showers pero typically mahihina lamang ito. At ganun din sa may ng Cagayan Valley, lalo na magiging mas maulap pa rin kayo dyan dahil sa concentrated po ng cold front. At since wala dyan yung inyong shear line ngayon, ang shear line ngayon ay halos bumabalandra dito sa may ng Eastern Visayas. Ayan ito po yung pinaka boundary ng shear line natin. Ayan, kitang-kita naman po. So sa buong bahagi kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi dyan sa may bandang Calabarzon area, magiging katamtaman at gloomy lamang ang panahon natin sa maghapon hanggang Bicol region na magkakaroon naman ng mga isolated rain showers mula Camarines Norte, Camarines Sur, ilang parte pa rin sa may bandang Bicol region kabilang na ang Sorsogon, Legazpi at Catanduanes. Pero at least magiging mas katamtaman tayo ngayon dyan, medyo umaaraw pa rin. So mga isolated lamang na mga mahina at katamtamang pag-ulan ang aasahan sa buong katimugan na bahagi ng Luzon. Sa Mimaropa, nakakaranas ngayon ng mga moderate to heavy rain showers sa ilang bahagi nga po ng Puerto Princesa. Ayan, kitang-kita naman po. I-activate natin ng heavy rain potential ay nagkakaroon sila ng heavy rain showers ngayon sa Puerto Princesa. Ingat po sa mga pagbaha. Ganon din hanggang dito na yan sa memban ng Sofrono Española hanggang Batarasa po. Ingat na lamang sa mga biglaang flash floods just in case. Sa kanluran ng Visayas, very gloomy tayo at hanggang sa silangan ay nakakaranas sila ng clusterized heavy rain showers maging sa may bandang Eastern Samar region, mula Burungan, pababa ng Gian Eastern Samar, sa Samar, papasok na yun ng bandang Tacloban, kabilang na ang Northern at Southern Leyte, nakakaranas ngayon ng mga moderate to heavy rain showers, scattered po ito, ingat na lamang sa mga pagbaha, pagguho ng lupa just in case, dahil nandyan po ang boundary ng cold front, sinasalubungan ito ng makapal na kaulapan na may dalang malawakang mga pag-ulan. The rest ng Caraga at Northern Mindanao makakaranas din ng mga moderate to some heavy rain showers, lalo na ang buong Caraga area, Surigao region hanggang Surigao del Sur na po yan. Damay din dito sa may bandang Compostela Valley, damay po sa makakaranas ng mga moderate to some heavy rain showers. Scattered po yan. So mas concentrated ngayon ang Surigao region sa mga malawakang moderate to heavy rain showers. Ingat na lamang sa mga pagbaha just in case. At sa Davao region naman magiging gloomy at maulap ang panahon sa inyo. Expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa Sorsogon din, ganun din katamtaman pero very gloomy at maulap na panahon. Mula General Santos, Sarangani, kasama na ang buong Sultan Kudarat, Mapa-North Cotabato man yan, o Maguindanao del Norte. Maulap din ang asahan ng mga taga Lanao del Norte at Lanao del Sur, pataas na yan ng bandang Lanao del Norte. Isolated na mga pag-ulan lamang ang iiral sa bandang Marawi, Iligan, at kalat-kalat din ang pag-ulan na may lang mga moderate to some heavy rain showers sa may bandang Cagayan de Oro hanggang dito na yan sa isla ng Camiguin. Maulap at isolated din ang mga pag-ulan ng aasahan ng mga taga-Zamboanga Peninsula. Siyempre mula Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga del Norte. Magiging maulap din ang Zamboanga Sibugay, kabilang na mga isla natin sa Basilan at Hulusulu dahil sa extension ng trap na yan at asahan din ang mga malawakang localized thunderstorms sa maghapon. So ingat na lamang mga folks, lalo na sa kung saan ay mataas ang mga kaulapan
na pumapaligid. So mas concentrated ngayon ang Eastern Visayas at Eastern Mindanao sa nakakaranas ng mga moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbabaha just in case mga folks. So since wala naman tayong binabantay na sama ng panahon, yung obvious lang mang na pagbaba ng ating frontal system dito sa Eastern Visayas ay magdudulot namang tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa darating na unang araw ng bagong taon ng year 2026. So wala tayong magiging komento masyado dito. Yan, dahil gaya nga po nating sinasabi, si Wilma na po ang huli nating bagyo ngayong taong 2025. At tapos na po yung ating typhoon season. Ang paghahandaan na lang natin yung darating naman na tag-init na naman sa darating na katapusan ng February po yan. So habang umiiral pa po ang amihan sa atin, ay enjoy na po natin dahil konting araw na lamang po ay magpapalit na naman ang ating klima. Pagdating po ng mga bandang February na po yan. So enjoy lamang po muna tayo at wala tayong masyadong magiging komento sa ating mga simulation dito kung may mabubuong sama ng panahon. Malabo na po magkaroon tayo ng sama ng panahon ngayong huling mga araw nito ng 2025. So magsasummarize na lamang tayo ng ating climatological summary for the year 2025. Mga siguro sa unang linggo po yan ng 2026. I-report natin yan. Maaaring ilagay na rin natin yan sa Facebook page para summarize natin ng mga report. At dahil wala naman tayong sama ng panahon binabantayan, usually yung papasok nito ng unang bagong taon, magkakaroon lang ng mga ilang step dito dahil nga po sa ITCC. Normally, tuloy-tuloy naman po yan pero wala tayong inaasahan na anumang tropical cyclone na paaring mabuo. So, mostly, mga intertropical convergence zone lang. Yan, mababang atmospheric pressure na magdudulot ng mga pag-ulan dito sa katimugan ng bansa. Yun lamang ang typical na mangyayari dyan hanggang sa mga susunod na mga linggo po yan. Unang taon na po yan ng 2026. So, wala tayong magiging obserbasyon, maging sa mean sea level pressure, yan, mabababa lang mga atmospheric pressure typically dito sa alongside ng Indonesian Peninsula. Dito sa itaas, matataas ang atmospheric pressure natin yan. So, there's no way po na magkaroon tayo ng anumang low pressure area. At dahil wala na po tayong typhoon season, tapos na po yung ating typhoon season ngayon. So, yan lamang po, pinaka-analysis natin. At yun lamang, magiging below average rainfall nga po hanggang sa mga unang linggo ng January. Yan, makikita natin halos wala tayong masyadong umiiral na klima o anumang weather system pattern. Kalimitan lang sa katimugang bahagi po ng ating southern hemisphere. Kasi nandyan po yung mas mainit na temperatura. Mas malamig ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Mababa ang temperatura, so halos matataas ang atmospheric pressure. Malabo magkaroon ng mga low pressure systems. Samantala sa ulat ng Dol, kahapon nagkaroon ng isang malakas na magnitude 6.6 dyan sa may bandang Taiwan. Nireport na natin niya sa Facebook page at kung titingnan natin dito ay merong huling naitala dahil pasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon yan kay PBOX, ayan, nakalista rin yan. Itbayat Batanes ang tawag dyan. Pero sakop na yun ng Taiwan kasi. Magnitude 6.6 po yan. Epicenter depth 6.8 km ang lalim. Yan. Malapit yan dito. Well, gagamitin natin ang International Seismic Network para makita natin yung area na nilindol sa Taiwan. Yan. Yan. Sa may bandang silangan ng baybayin ng Yilan City, Taiwan, ang epicenter nito. Ayan. So, naganap ito, oras sa Pilipinas, mga 11:05 mismo sa Taiwan. Nag-arrive yan sa amin sa Caloocan, mga 11:09. Mga 11:09 PM naman nag-arrive dito sa amin sa Caloocan. Which is, pinost ko po yan, 11:09 PM po yan na nag-arrive sa akin seismometer sa Caloocan. Kaya merong delay ng ilang minuto. 11:05 kasi dito, so mga 3 minutes ang delay bago ito nag-arrive sa aking seismometer sa Caloocan. So, mula nito mismo sa epicenter, 11:05 PM po yan na nangyari mismo sa Taiwan. Pero na-detect na aking seismometer, mga 11:09 PM na po dito sa Metro Manila. So, wala pong problema po yan o walang pinagkaiba po yan. Pareho lamang po yan at mukhang may bago na namang malakas na lindol sa may bandang Peru naman, magnitude 6.2 naman ngayon. Yan o. 10:51 AM ito oras sa atin sa Pilipinas. Mga madaling araw naman ang 2:51 AM naman sa bandang Peru. So sunod-sunod na naman ang mga pagyiyinig na naman mga folks. May mga pagyiyinig at sa atin malapit sa paligid sa Pilipinas
ay sunod-sunod na naman ang mga medyo malalakas na pagyinig. Meron sa bandang Papua New Guinea at bandang Indonesia, bandang Sumatra, Indonesia. Yan, nagkaroon din ng mga magnitude 5 dyan. Sa loob naman ng ating bansa, so far, kung titingnan natin, disregard natin itong sa may bandang Taiwan dahil despite nakalagay Itbayat Batanes yan, ay considering ay recorded yan ng Taiwan. So, dahil pinasok ni PHIVOLCS yan sa listahan, ay magkakaroon tayo ng paunang magnitude 6 plus niyan. Kasi pinasok yan o isinama yan ni PHIVOLCS sa listahan nila. So, well, mabibilang natin yan as unang magnitude 6.0. Although, napakalayo naman yan sa lupain ng bansa. So, mula kaninang madaling araw, nagkaroon isang magnitude 4.6 sa may bandang northwest ng Palawig sa Zambales. Naganap ito madaling araw, 2:26 AM, which is na-detect yan ng aking seismograph. Ayan, na-detect ng aking seismometer. Matapos ang malakas na magnitude 6.6 sa Taiwan, ay dito yan sa may bandang baybayin ng Palawig, Zambales. Yan. So, at least intensity 2, naramdaman niya na matagal Zambales. Yan. At after nyan, wala namang sumunod, pero sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks natin. Ha? Patuloy ang mga pagyinig, lalo na sa bandang Bogo City, Cebu. Yan, yung Bogo sa Cebu, Cebu ay patuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Yan, so tingnan natin sa ating historical earthquake kung marami na ba, umabot na ba sa 1,000 bago matapos ang taong 2025. Yan, so load natin ang month of December. Yan, so meron na nga tayong isang magnitude 6. Yan, isinama kasi ni PHIVOLCS, so wala tayong magagawa. Pero kung titingnan natin, sobrang layo naman yan sa Luzon. Pero dahil pasok yan sa Philippine Area Responsibility natin, well, ikinonsider yan ni PHIVOLCS na sakop ng bilang natin ng lindol sa Pilipinas. So, ang total na earthquake na natin ngayong magtatapos ang taong 2025, nasa 857 total earthquakes na po. 817 dito sa magnitude 2.0 pataas, 36 sa magnitude 4.0 pataas, 3 magnitude 5, at isang magnitude 6, although nasa Taiwan ito. So, hindi naman masyado tayo apektado nitong magnitude 6.6 na ito dahil nasa Taiwan boundary o nasa sakop ito ng Taiwan. Pero napasok kasi sa listahan ni PHIVOLCS, so meron tayong isang magnitude 6.0 pataas. Swertihan na lamang at napakalayo nito. So, yun lamang po at halos sa 857 na po yung total earthquake natin. Mukhang aabot pa talaga ito sa mahigit o 1,000 na total earthquakes hanggang sa bago pumalit ang taon natin. Well, tingnan po natin at mag-iingat pa rin tayo dahil patuloy pa rin ang mga aftershocks, lalo na sa may bandang Bogo, Cebu sa paligid na ito dahil nasa 190 na po yung clustered earthquake dyan. Bandang Surigao del Sur, 96 po. Sa may bandang Davao Oriental naman na 81. So tuloy-tuloy pa rin po ang mga aftershocks yan. Ingat pa rin po anytime mga folks. At lalo na't inuulan ngayon kayo dyan sa may bandang eastern sections ng Visayas at Mindanao, lalo na sa buong Caraga area. Ingat po sa biglang paglambot ng lupa na posibleng magkaroon ng mga pagguho dahil tuloy-tuloy ang mga pagyiyinig dyan. At least mayroon tayong idea mga folks. Annual earthquake frequency natin, total na natin ngayon ay 21,577. Well, mukhang hindi na ito aabot sa 22,000. Pero at least umabot ito sa 21,500 plus na total earthquake natin. So baka umabot pa ng 21,600 dyan. Pero at least hanggang doon na lang siguro aabutin yan. Pero maituturing itong pinakamaraming lindol sa nakalipas na 7 taon. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw o sa huling linggo na po ng 2025, December 28, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling 4 na araw na o huling linggo na po ng December 2025, December 28, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong magtatanghali na ulit. Although pareho lamang ang pattern natin, bumaba lang ng husto yung frontal system. Kaya mababa yung elevation ngayon ng ating shear line sa may bandang Eastern Visayas. Ingat po sa mga malakasang pag-ulan dyan sa silangang bahagi ng ating bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.